Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Ah, nakita ko lang itong komento ng isang abogado, si Attorney Bondok. Nagbigay siya ng ah, kanyang insight sa nangyayari sa yung mga hearing ng Quadcom, kung paano walang hiyain ng mga kagalang-galang natin, yung mga resource person na nag-expect sila ng highest level of respect, pero winawalang yan nila yung mga resource person na gusto nila irespeto sila, na walang ginawa kundi tumingin sa kanila, ngumiti, yung binabalahura sila dahil bukod sa inabala na sila, gumastos sila papunta doon, hindi nagtrabaho, and tapos wawalang hiyain lang sila para wala silang karapatan. Kumbaga parang kino-convict sila na ang bilis silang magsabi na you're lying, nagsisinungaling ka, kaya iko-contempt kita. At meron pa sila mga personal na sinasabi na nagpipigil lang ako sa iyo. At isa pa, nagbabanta sila. Para bang sila yung nasa higher up. Daig pa nila yung judge kung makitungo sila. And yet, gusto nila respetuhin sila ng buong buo. Yung bang one way lang na pwede ka nilang takot-takutin, pwede nilang ignore yung karapatan mo bilang tao, at pag sumagot ka, bawal sumagot. Bawal silang makaramdam ng kahit hindi offensive yung sinasabi mo. Pagka naramdaman nila na hindi nila gusto, they take that as an offense na iko-contempt ka nila, pananakot nila sa iyo. Pakinggan natin si Attorney Bondok. Na talagang saloobin ko dyan sa mga hearing, Sa korte po kasi, di ba dumadaan muna sa piskalya to determine probable cause, di ba? Napaka-basic niyan, Yes. Kasi pag humarap ka na sa korte, ang dami nang mawawala sa'yo, oras, pera, may kahihiyan sa komunidad. Tama. Private pa yan, yung hearing na yan. It's in open court pero hindi televised. Pero may magdidetermina muna ng probable cause bago ka ilagay, i-expose sa rigors of a hearing, di ba? Court. Pero ito, nasaan yung determination ng probable cause? Tapos, ihaharap ka sa taong bayan sa isang very public hearing, immediately offended na yung rights mo. Immediately, magiging meme ka na yan. Masisi Lahat tayo siguro nakaka-relate dun sa sinasabi ni Attorney Bondok na yung isasalang ka doon, duduro-duruin ka. Meron pa nga ako nakita yung isang negosyante, sabi ni isang kongresista, na anong pangalan ng mga negosyo nyo? Anong mga kumpanya na nasa pag-aari ng asawa mo? Yung bang ganon na sinasabi na madali namang sabihin yun kasi hindi sila yung magsasabi. Kumbaga binubulat-lat nila yung privacy ng isang tao na sinasabi lang madali lang daw sabihin, pero ikaw, kung ikaw may katawan, hindi mo basta isisiwalat kung ano yung mga kumpanya mo. Hindi mo basta-basta ilaladlad yan sa buong mundo, sa lahat ng tao, kung ano yung mga negosyong hawak mo. Hindi pwede. Wala silang paggalang. Kaya nga sinasabi ni Attorney Bondok na pagka ikaw, let's say, nawarrant ka, tapos magkakaroon ng pupunta sa fiscal yung kaso, titignan nila kung pwedeng iakyat sa korte, yung mga probable cause na sinasabi niya, pinag-aaral na mabuti yun kung merong bearing para iakyat sa korte bago mag-aksaya ng lahat ng bagay. Pwede pa nga maareglo yun bago umakyat sa korte. Kakausapin sila ng fiscal o ng both lawyers mag-uusap. Pero hindi yun ang nangyayari. Pag umupo ka doon at naramdaman nila na hindi buo yung sinabi mo, iko-contempt ka nila, sasabihin nila anong mahirap doon, yung makikita mo yung pagka makasarili ng mga nakaupong kagalang-galang natin, na wala silang nirespeto, winawalang yan lahat nila ng resource person. Masyadong disrespectful, and yet nag-expect sila ng highest level of respect para ibibigay sa kanila. sigaw-sigawan ka na, hindi ka makasagot. Napakasakit mo makita. So I think there should be a determination muna. Any reasonable basis bago ka muna iharap doon. Tama. Well, sa akin, ang masasabi ko naman dito,
kaya naman natin tanggapin yung mga ibinabato nila akusasyon. okay lang. Although hearsay, di ba? Oo. Pero paano kaya tatanggapin ng pamilya ko yun? Ayun lang, yung... Paano kaya tatanggapin ng mga kasama ko rito sa saganang mamamayan? Yung mga Yeah, tama yung punto nila, hindi po ba? Lahat tayo nakaka-relate doon bilang tao. Parang yung mga kagalang-galang natin, parang hindi sila tao. Parang ang tingin ko sa kanila, parang sila mga halimaw na nag-aan yung tao. Hindi ka naman suspect, wala kang warrant. Tapos sasabihin nila, you're lying. Tapos sasabihin pa nila sa'yo na iko-contempt kita. Isa pa, hindi ako nagbibiro dito. Yung mga ganon. Parang bang, kumbaga pag nasa bahay ka, parang merong domestic abuse, merong violence. Lalo na yung isang kagalang-galang na NPA daw ang background nun. Alex Boncayog Brigade. Yung mga Alex Boncayog Brigade, alam natin, mga tirador yan, mga ano sila, mga talagang pumapatay. Ewan ko kung nahalukay nila yung kaso niyan. Hindi natin alam. Kasi turo siya ng turo. Turo siya ng turo na isa pa, iko-contempt kita. At nagsisinungaling ka. Yung namang isa, kinontempt si Atty. Lopez, yung kagalang-galang na babaeng kongresista, si Franz Castro. Hindi daw siya nasisiyahan sa mga sagot. Tapos yun, kinontempt nila si Atty. Lopez ng gano'n na lang pinadala. At gusto pa ipadala dun sa city jail. Kaya napasugod si VP Sara. Hindi ka tanggap-tanggap bilang tao yung mga pinaggagawa nila. Hindi ka tanggap-tanggap in every angle kahit saan mo tignan. Winawalang niya nila mga tao. Wala silang respeto. Pero kung titignan mo yung mga background nila, yung isa convicted, yung isa Alex Boncayog, at nasa posisyon sila, nagagawa sila ng batas. Tama sinabi na Atty. Bondok na yung maghihiring dapat may background about sa batas, hindi yung kung ano yung feeling nila, tapos mag-google sila, tapos maglilitanya sila ng kung ano-ano, and parang i-convict na nila lahat ng gusto nila i-convict. Lahat ng, pag hindi nila gusto yung mukha mo, i-contempt ka nila. Pag ngumiti ka, i-contempt ka nila. Pag hindi tumama yung sagot mo sa gusto nila marinig, i-contempt ka nila. Saan ka pupunta? Parang ang bigat-bigat nun dahil kung titignan niya kung ikaw abogado, lalo na yung kay Atty. Lopez, yung kay BP, biro mo, hindi ka ba mai-stress nun? Yung isang walang kamalay-malay sa batas, yung isang walang ginawa kundi mag-contempt, bubulihin ka doon sa kanilang, meron silang internal rules na hindi kayang, mas mabuti pang hindi ka na mag-out, di ba? Kasi kung hindi ka mag-out, hindi ka nila kaya hawakan sa leg. Kasi pag nag-out ka, parang sinakmal nila na kung ano man sabihin mo, gagamitin laban sa'yo dahil nag-out ka. So huwag ka na lang mag-out. Tapos sasabihin nila na wala kang karapatan magsalita. Tinanong ka, hindi ka sasagot. Pag hindi ka sumagot, ikaw ang tanggalin nila. Wala kang pagpipilian. Wala kang choice. Wala. Pagka na-insulto sila, iko-contempt ka. Pag hindi ka sumagot, iko-contempt ka. Pag hindi nila gusto yung tono mo, iko-contempt ka. Wala silang gagawin sa'yo kundi i-contempt. Wala kang choice. Yun lang ang kanilang yung one way yung respect, one way yung basta kung anong gusto nila, yun, doon ka umayon dapat. Wala kang dapat gawin kundi i-please sila. Hindi natin alam ba't gano'n ang nangyayari sa Pilipinas. Nasaan na yung mga matatapang natin? Yung mga, kung natatandaan natin si Presidente Duterte pang nakaupo, konting kibo, may lumalabas para daw sinisikil daw yung freedom of expression, sinisikil yung kalayaan. Pag ngayon hindi sila magsalita, ninanakaw yung pondo, at na may desisyon ng Supreme Court, katulad nung nilabas ni Senator Bongo nung isang araw, may desisyon ng Supreme Court about sa PhilHealth, pondo sa PhilHealth. Pero kung hindi pa nilabas ni
ni Senator Bong yun, hindi pa natin malalaman. Wala tayong kamuang mga nasan yung mga maiingay na kahit sinong umupo maingay sila. Kasi nakaupo na sila ngayon, nasa Congress na sila, hindi sila nag-iingay. Yung kumakasigaw noon na sinisigil yung mga karapatan nila. Nasaan yung mga Gabriela, nasaan yung mga dapat nagsasalita. Ngayon, kaliwat kanan, nauubos ang pondo, nawawala na yung para sa taong bayan na walang project. Yung hukay sila ng hukay sa confidential fund. Wala silang alam hukayan kundi confidential fund. Sasabihin pa nila na, oo, 100 plus million lang yon, pero per ng taong bayan yan. Doon sila pa sasabihin nila per ng taong bayan yan. Masyado silang para sa katarungan, para sa kanilang ikabubuti, para sa pabor lang sa kanila ang inaayunan nila. Kung tutusin, hindi naman yung mga sumisigaw ng Duterte is talagang maka-Duterte sila. Kaya sinisigaw ang Duterte kasi na-prove ng mga Duterte sila ay mga lingkod bayan talaga. Nagmumura ang presidente. Nagmumura siya. Ayaw natin ng nagmumurang presidente. Ayaw natin yun. Pero kailangan siya ng bayan. At sa tingin ko naman, kamura-mura yung mga minumura niya. Yung mga nagnanakaw ng kala mong mga mararangal na tao, kala mong mga deserve na tawaging kagalang-galang, pero and yet, ninanakawan ng tao. Ginagamit nila. Gusto nilang manatiling mangmang ang mga tao. Ayaw natin na nagmumurang presidente, pero sa mga ginagawa ng mga minumura niya, sang-ayon na kumurahin sila dahil si Presidente Duterte ang nag-express ng sama ng loob ng sambayanan na lahat naman umayon nung war on drugs niya. Lahat tayo nakinabang, nagustuhan natin. After nung maupo si President Duterte, nakapaglibot kami sa Palawan, sa Boracay. Tuwan-tuwa yung mga tao sa airport dahil may bagong airport. Tapos yung takot ang tao mismo sa international airport natin, takot ang taong gumawa ng kung ano-ano. Kung natatandaan natin, yung mga airport na, yung buong empleyado ng mga airport na sangkot sa mga security, sangkot sa mga laglag-bala noon, nag-iyakan sila dahil kailangan desisyonan ni Presidente Duterte. Yung political will, makita mo sa kanya. Oo, nagmumurang presidente. Tayo, sinisigaw natin na kay President Duterte tayo, kay BP Sara tayo nakapanig kasi hindi dahil sa sinasamba natin ang mga Duterte. Nakita natin kung paano sila magtrabaho. Hindi dahil na maka-Duterte lang tayo. Hindi lang dahil maka-Duterte, kundi makabansa tayo. At ang mga Duterte nakita nating makabansa, makabayan, maka-Diyos. Ginagalang nila lahat ng relihiyon. Yung mga lumalabas sa bibig ng dating Pangulong Duterte, ginagamit ng mga demonyo laban sa kanya. Katulad nung sinabi ni Digong, ni PRRD na yung Diyos niya ay yung Diyos ng mga kaparian noon, may sinabi siya na your God is stupid. Hindi sinabi ni Presidente Duterte na stupid ang Diyos. No. Ang sinabi niya, yung mga masasamang mga may pinaggagawang hindi maganda, yun yung sinabi niyang may Diyos na stupid yung Diyos nila, kaya nila nagagawa yun. Hindi ibig sabihin yung Diyos natin, ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa, hindi yung pinapatungo niya. Kundi yung mga masasamang tao, may masasamang gawi na nagsasabing maka-Diyos sila, hindi natin alam kung sino yung Diyos nila, hindi ba? Hindi ibig sabihin kasi pinupukaw nila yung damdamin ng mga relihiyosong tao. No, sinabi ng presidente nyo na stupido ang Diyos. No, it's not about stupid ang Diyos. Yung Diyos nila, kasi may mga tao ang dino Diyos ay pera, may mga tao ang dino Diyos yung politiko. Siguro yung Diyos ng politiko, yun ay stupido, hindi yung Diyos na tunay na Diyos. Hindi yon. Ginagamit ng nilalaban kay PRRD mga yun. Kaya ang tao na pumapanig kay PRRD, sinasamba nila si Duterte. No, nakita natin, napatunayan ng mga Duterte na sila ay tunay na lingkod bayan.
tayo'y binayaran niya. Binayaran niya tayo ng paglilingkod niya after natin siya iboto. Yun ang bayad sa atin ng hinalal natin. Bayad tayo ng serbisyo. Yun ang tamang bayad sa mga tao. Pinaglalaban natin na maupo sa kapangyarihan ng mga Duterte dahil alam nila natin na babayarin nila tayo ng paglilingkod. Yun ang kailangan natin bayad. Hindi ayuda. Hindi man tayo bigyan ng ayuda ng mga Duterte, pero binabayaran nila tayo. Sinusuklian nila tayo ng paglilingkod. Kaya gusto natin sila. Kaya hindi ba ang best exhibit ng mga Duterte yung Davao? Kaya napatunayan nila na magaling sila. Yung 911 nung naupo si Duterte, isang sabi niya lang sa mga telecommunication na magkaroon ng 911. Walang issue. Wala nang kuskus balungos. Nangyaring 911. Wala nang, kailangan natin idaan sa Kongreso, ganito, ganon. Approve lahat. Dahil sa ikabubuting yung purpose niya. Alam na lahat yan, yung mga quadcom na yan, na sang-ayon sa pinagagawa ni PRRD noon. Nagmumura ang presidente natin, pero ine-express niya lang yung galit, yung damdamin natin bilang tao. Hindi natin kaya magmura sa kapwa natin. Maraming tao madali gawin yun. Maraming tao hindi nila kaya gawin. Hindi ako makapagmura sa kapwa ko. Pero nung si Digong, minura niya yung mga ganid na negosyante na umahawak ng kung ano-anong pangailangan ng taong bayan, na sinisikil ng taong bayan. Minumura niya. Aminin natin sa hindi. Parang nagkaroon ng justisya sa puso natin. Pinagmumura niya yung mga mayayamang, nangagrabyado ng mga mamayan, nananamantala sa atin. Kaya mahal si Duterte ng taong bayan. Hindi dahil sinasamba ng mga Duterte, may napatunayan ang mga Duterte nung sila'y naupo. Isa dyan yung ginawa nila sa Davao na pinaunlad nila. Maraming pondong ginagastos pero may resulta. Magsasabi sila may flood control. May flood control, hindi lang sa papel. Iba yung ebidensya. Ito yung ebidensya, ito yung papel, ni-release yung pondo. Nasaan yung mga flood control? Nasaan yung mga project? Nakatayo ba? Na-release ang pondo pero walang project. Yun ang nangyayari. Kaya kung mahal natin ang bayan natin, huwag natin iboto yung mga kagalang-galang na mga nag-aan yung tao pero mahalimo sila sa loob nila. Huwag natin iboto yung mga, alam natin kung sino-sino sila. Kung sino yung mga hindi natin dapat iboto. Yung mga walang ginawa, kundi mag-hearing, mag-alikusta, magparatang ng tao, magparusa, mag-contempt. Habang ginagawa nila yun, may bayad daw sila. Dahil may sinabi ni Pulong na bayad yung mga umuupo sa hearing. Kaya ganun siguro, pagka yung mas marami silang ginagawang pagbabalahura doon sa mga tao, mas malaking bayad nila. Mas malaki yung kinikita. Uupo lang sila dyan kung nikita sila. Kaya ganado. Sino ba may ayaw ng ganun trabaho? Uupo ka, magsisiga-sigaan ka doon, tapos babayaran ka pa. Ang tawag pa sa'yo, pagalang-galang. Kaya ganado sila. Hindi natin sila, meron pang pastor, di ba? Hindi natin, ang hirap tansyahin. Basta, ang magagawa lang natin, huwag natin sila iboto. Hanggang doon na lang, huwag natin sila iboto. Hindi natin sila kailangan. Mga sinasalaula lang nila ang bansa natin. Confidential fund, tinitira nila ginamit naman ni Sara Duterte yung confidential fund para ma-stop yung mga komunista na yan. Which is sila yung gustong maghukay ng confidential. Gusto nilang mai-stop na yun dahil nagagamit yun para para tapusin yung mga adhikain nilang ewan. Hindi natin alam kung adhikain na yun. Hindi sa ikabubuti ng bayan. Kaya wag natin sila iboto. Wag natin silang bigyan ng another position. Titignan natin, maging marunong tayo sa pagpili ng iupo natin sa susunod. Wag natin sila iboto na. Tama na.
kailangan mahinto na yan. Dahil wala silang ginawa kundi magnakaw. Kung tutuusin, hindi lang dapat basta mahinto. Dapat sa kanila maparusahan. Kunin yung mga yaman nila at makulong sila. Dahil kulang pa yung ginawa nila sa mga tao. Masyado nilang sinasalaula yung bansa natin. Mas maganda kung mahatak yung mga yaman nila na questionable at makulong sila. I'll be happy to see them going to jail na nakaposas. Okay, salamat po at maligaya at masaganang bagong taon sa inyo. Sana maging masagana tayong lahat. Salamat po.